Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari taong 1989 sa isang bayan na matatagpuan sa Samar. Itago niyo po ako sa pangalang Delio. Isa po ako sa mga masugid na taga-subaybay dito at marami na po akong napakinggan na kwento sa inyo. At halos sa araw-araw, nakikinig po ako. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Sisimulan ko na po ang kwento. Sa mga panahong ito, ako ay nasa 12 taong gulang pa lamang. Yung nanay ko ay meron pong paggawaan ng mga salakot sa aming bayan. Ang tatay ko naman ay isang karpentero. Masasabi ko na yung buhay namin ay medyo marangya. Nasa middle class kami. Nag-iisang anak lang din naman ako. Kaya naman yung mga biyaya na natatanggap ng aking mga magulang ay natatanggap ko rin. Malaki yung baon ko nung time na to. Aaminin ko na medyo may kayabangan po ako at nakuha ko ang ganitong pag-uugali sa aking tatay. At yung pag-uugali na ito ay ang siyang naglagay sa amin sa panganib. Isang hapon, nagtataka kami ni nanay kung bakit nagmamadaling pumasok si tatay sa loob ng aming bakuran. Padabog din itong pumasok sa loob ng aming bahay. Kaya naman agad siyang tinanong ng aking nanay kung ano ang problema. Anong problema? Ayos ka lang ba? Tanong niya. Kung pagbabasaya naman ng kinikilos ng aking tatay, ay parang nababaliw po ito. Hindi po siya mapakali, nababalisa, at para bang nakakita ng nakakatakot. Nilapitan ko si tatay at pinakalma kasi nababalisa talaga ito. Tay, kumalma po kayo. Ano pong problema? Ayos na po ba kayo? Eto, uminom kayo ng tubig. Sabi ko sa kanya, sabay abot ng isang basong tubig. Lintik na hayop na yon. Huwag na siya magpapakita sa akin. Bulalas naman niya. At dito namin napagtanto na meron po siyang nakaaway. Pero ang ipinagtataka namin, bakit ganun talagang epekto sa kanya? Bakit siya natataranta? At bakit para bang nababaliw ito? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Sinaktan ka ba niya? Sabihin mo at isusumbong natin. Sabi naman ng aking ina at si tatay, patingin-tingin sa labas ng bintana na tila ba naninigurado. At hindi ito nasundan. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay bumalik po ito sa kanyang tamang pag-iisip. Dito na po siya kumalma, pero palagi na itong tulala. Kami naman ni nanay nagsimulang maginala na mayroon talagang nangyayaring hindi maganda kay tatay at meron siyang hindi sinasabi. Makalipas ang ilang sandali, ay dito na po siya nagkwento na meron siyang nakaalitan sa inuman. Amoy chiko din po ito. Bakit ganun talaga yung reaksyon mo kanina? Anong problema? Tanong pa ni nanay. Nagkapikunan. Siya naman yung nagsimula. Nung pinatulan ko, napikon. Yan ang ayaw ko sa mga taong ganyan eh. Gusto nila, sila yung panalo sa usapan at tuksuan. Pero pagpapatulan, napipikon. Sabi ni tatay at napailing po ito. Ano po yung ginawa niya sa'yo? Bakit po kayo natataranta kanina?
Tanong ko naman sa kanya at dito na po niya inalala. Makalipas ang ilang segundo ay nagsabi si tatay na tinitigan lamang daw ito ng kanyang nakapikunan at makalipas ang ilang sandali, nakarinig daw ito ng boses sa kanyang kaliwang tenga. Yun bang binulungan siya ng mamang iyon? Kahit na hindi naman sila magkatabi. At sa katunayan, nasa kabilang bahagi ng mesa po iyon. Kaya labis din ang kanyang pagtataka. Binantaan siya ng mama, kaya naman tumayo si tatay at napikon din. Kanyang tinuro ang mama at minura. Sa mga sandaling ito, nagtatakang iba nilang kasamaan nang dahil sa wala namang sinasabing mama. Pero siya ay biglang tumayo at nagmura. Dito na po siya pinagtawanan. Tinanong kung ano ang kanyang problema. Para bang napahiya daw ito. Ito yung isang bagay na hindi niya matanggap. Gaya nga nasabi ko kanina, medyo may kayabangan pong pag-uugali namin. At siguro, nayayabangan din sa kanyang mama, kaya sila nagkapikunan. Hindi kasi ako naniniwala na mapipikon ng mama ng basta-basta. Kasi marami na po ako nasaksihan na inuman na si tatay mismo ang nagsisimula ng pikunan, away o tensyon nang dahil sa kanyang pag-uugali. Matapos naman niyang ikwento sa amin ng mga nangyari, kumalma ito at nagsabi na papasok na sa kanilang kwarto para magpahinga nang dahil pagod rin sa kakatrabaho buong araw. At pagkapasok naman niya sa kwarto ay nag-usap pa kami ng aking ina nang dahil hindi kami makapaniwala na parang nabaliw si tatay ng ilang minuto at nawala sa kanyang katinuan. Bandang alas 8 ay pumasok na rin si nanay sa kanilang kwarto para magpahinga. Tapos ako naman ay tumungo muna sa kusina para hugasan ang aming mga pinagkainan. Ito kasi ang aking toka sa bahay. Ako yung gumagawa ng mga gawaing bahay, tapos sila ni tatay ay nagtatrabaho. Kumbaga, nagtutulungan kaming lahat para mas magana ang mga gawain. Bandang alas 9 ng gabi ay parang biglang naging maalinsangan. Tapos nakaamoy pa ako ng asupre. Ito rin ang unang pagkakataon na nakaamoy ako ng ganito sa aming bahay. Ang tapang at nanununtok ng ilong. Nakakahilo din, kaya naman labis ang aking pagtataka. Bumangon ako at sinubukan kong hanapin ang pinanggagalingan ng amoy, pero hindi ko matukoy. Makalipas ang ilang sandali ay narating ko ang bintana at tumingin ako sa magkabilang bahagi, pero wala naman ako nakitang kakaiba o ano man dyan. Kaya naman makalipas ang ilang minuto ay bumalik ako sa aking higaan. Maya-maya lang ay narinig kong merong sinasabi si tatay. Para bang nagkakaroon ito ng masamang panaginip. Kaya nakapagtataka. Bumangon ako at dinikit ko ang aking tenga sa dingding. Nang sa ganun ay parinig kong kanyang sinasabi. At dito ko na nga napagtanto na binabangungot ito. Agad naman akong lumabas ng kwarto at tumungo sa kabila. At sa pagkabukas ko ng pinto, dito ko rin napagtanto na sa loob ng kanilang kwarto nanggagaling ang amoy ng asupre. Talagang matapang. Tay, gumising po kayo tay. Sabi ko at si nanay agad namang lumingon sa akin. Anong nangyayari? Tanong niya. At sinabi ko naman si tatay binabangungot. Nung nakita nga niya ito ay agad siyang bumangon at ginising namin si tatay hanggang sa makaya namin. Pero talagang nahirapan kami. Ayaw talagang magising. Kaya naman kami ay napailing. Hanggang sa lumabas bigla si nanay at sabi niya kukuha daw ito ng tubig para ibuhos kay tatay. Nang sa ganon ay agad siyang magising. At nang marating niyang kusina ay narinig ko po siyang napahiyaw. Sa sobrang takot niya ay parang umabot pa sa kabilang baryo ang kanyang boses. Ito rin pong dahilan kung bakit nagising si tatay. Ano yun? Tanong agad niya at sabi ko, sumigaw si nanay. Agad naman itong bumangon
at pareho kaming tumungo sa kusina para tignan si nanay. Sa maniwala kayo hindi, ay nakita namin siyang nakadikit sa dingding. Takot na takot at parang nanginginig pa ang kanyang mga laman. Sa sobrang takot niya, ay parang hindi rin po ito makahinga na maayos. Pinakalama naman siya ni tatay at dahan-dahan kami naglakad pabalik sa loob ng kanilang kwarto. At nang tanungin namin siya kung anong problema, ay dito na niya sinabi na meron daw siyang nakitang hindi maganda. Mahigit kalahating oras pa pong lumipas bago siya naimasmasan. Makikita sa kanyang mga mata ang matinding takot. Nay, ano pong problema? Bakit to kayo napasigaw? Tanong ko sa kanya. Kumalma ka. Anong problema? Tanong naman ni tatay. May nakita ako sa kusina. Nakadungaw sa bintana. Mukhang matandang lalaki. Maitim ang kanyang mga balat. At para bang pinahira ng putik. Nanilisik ang mga mata. Tapos medyo namumula. Bulalas ng aking ina. Sigurado ka? Saan? Tanong naman ni tatay. Sabay labas ng kwarto at pinunta niyang kusina. Kanyang hinanap ang sinasabi ng aking ina. Lumabas pa nga ito ng bahay nang sa ganon ay mahanap niya ang nilalang na ito. Pero wala siyang naabutan o nakita. Makalipas ang mahigit 10 minuto ay pumasok ito sa loob ng bahay at nagsabi na wala talaga itong nakita. Habang nag-uusap-usap kaming tatlo ay narinig namin ang mga alulong ng aso ng mga kapitbahay namin. Ang pangit pakinggan at nakakabahala. Hanggang sa nakarinig kami ng mga yapak sa bubong ng bahay na nung time na to ay gawa na rin po sa yero. Talagang nakakahilakbot at nakakapigil hininga. Huwag mo kaming susubukan. Hindi kami takot sa iyo. Pasigaw na sabi ni tatay. Oo nga, huwag mo nang hintayin na lumabas kaming lahat dyan at hahatawin ka ng itak. Pasigaw na sabi ko rin. At sa maniwala kayo hindi, si tatay biglang natumba ng walang sinasabi. Kami naman ni nanay ay agad na lumapit sa kanya at nararamdaman namin na yung kanyang mga laman ay nanginginig hanggang sa tumirik po ang kanyang mga mata. Sa sobrang takot namin ay sumigaw kami ni nanay nang sa ganun ay marinig kami ng mga kapitbahay namin. At makalipas ang mahigit kalahating oras ay meron pong dumating. Ito ang aking nino at agad naman namin siyang pinapasok. Kasama naman niya ang aking kababata, panganay niya, at nagtanong sila kung ayos lang ba kami o kung meron ba kaming problema. Nang makita nila si tatay ay agad silang napailing ng dahil parang naninigas po ang katawan sa mga sandaling ito. Ito namang ninong ko ay binuhat si tatay at sinabuyan po niya ng asin. At makalipas ang ilang segundo, si tatay ay parang bumalik sa kanyang ulirat. At nang matauhan po ito, ay dito na siya namin nakausap ng maayos at matino. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng pagaspas na lumipad papalayo. At alam namin na galing po ito sa bubong ng bahay. Parang malaking ibon na lumipad papalayo. Tapos dito na unti-unting tumahimik sa pag-alulong ang mga aso. Anong nangyari? Tanong ni tatay. Wala talaga itong maalala, Sir Chris. Ni hindi niya maalala kung paano siya natumba. Makalipas ang ilang segundo ay naging tahimik din naman ang paligid. At si tatay nakakahinga ng maluwag. Nagsabi naman ang aking nino na tatawag daw sila ng albularyo. Nang sa ganun ni malaman namin kung bakit yung binubulabog ng aswang. Pero may hula naman si tatay na yung nambubulabog sa amin ay ang kanyang nakaalitan nung nagiinuman sila. Hindi nga nagtagal ay umalis na sina Ninong. At makalipas sa mahigit kalahating oras ay bumalik sila na kasamang isang albularyo. Pagkapasok pa lang ng albularyo na ito ay agad niyang naamoy ang asupre na naamoy ko kanina. At sabi niya, meron ngang kakaalis lang
at isa daw itong aswang. Tinignan naman niya si tatay at meron nga mga sinyalis na ginagawan siya ng masama. Kinuwento naman ni tatay ang lahat ng nangyari bago maganap ang karanasang ito at sabi ng albularyo, mag-iingat daw sa mga nakakaharap natin sapagkat hindi natin sila kilala at baka meron silang tinatagong lihim na hindi pangkaraniwan. Ito nga ang nangyari kay tatay. Galit na galit siya at gusto pa niyang balikan ng mama na kanyang nakaalitan. Subalit sabi ng albularyo, bibigyan na lamang niya si tatay ng pangontra nang sa ganun ay hindi na siya magawa ng masama. Tinanggap naman niya ito at meron pa siyang ginawang mga orasyon sa paligid ng bahay. Meron din siya mga nilagay na pangontra para hindi na kami malapitan kung sakaling bubulabugin ulit kami sa bahay. Kaya naman nagpasalamat kami sa kanya. Sa pagsikat naman ng araw, bago umalis ang albularyo, ay meron siyang habilin kay tatay na magpahanggang ngayon ay natatandaan ko pa rin. At sabi niya, bawas-bawasan mong yabang sapagkat iyan ang susi sa maraming gulo. At saka nagpaalam po ito sa amin. Hindi naman nasundan ang karanasang ito, pero ang leksyon ay nanatili kay tatay araw-araw. Hanggang dito na lang po ang kwento, Sir Chris. Maraming salamat sa inyo.